Chapter 38. Hi love, akma sanang hahalikan ni Tyrone ang asawa niya pero iniwas ni Zarina ang sarili niya. Sa ginawang yun ng asawa niya, ramdam niya ng may mali. Naupo si Tyrone na parang batang pagagalitan. May nagawa ba ako love para ikagalit mo? Tanong niya na, may dahilan ba para magalit ako? May itinatago ka ba? Seryosong wika ni Zarina. Iniisip naman ni Tyrone kung anong nagawa niya pero wala siyang maisip. Love, hindi ko alam kung anong tinutukoy mo, may nagawa ba ako? Kinakabahang tanong ni Tyrone. Natatakot siya sa aura ng asawa niya ngayon. Nanggaling ako sa kumpanya niyo kanina. Saan ka nagpunta? Huwag mong sabihin sa akin na may meeting ka dahil alam kong hindi yun ang dahilan. Natahimik na si Tyrone. Napalunok na lang siya. Matatalim ang tingin ni Zarina sa asawa niya. Naiinis siya dahil nagawa siyang paglihiman ng asawa niya. Kailan pa? Kailan ka pa nag-awat sa kumpanya niyo ng maaga pero hapon ka nang umuwi dito? Dagdag pa ni Zarina, I'm sorry love, hindi ko naman balak itago sa'yo. Hilaw na lang na natawa si Zarina, hindi mo balak. Matagal ka nang umaalis ng kumpanya niyo ng maaga, hindi mo balak itago sa akin. Ang sabihin mo, wala kang balak sabihin sa akin kung hindi ka pa nahuli na surprise visit ka ba? Kailan mo balak sabihin sa akin ang dahilan ng pag-alis mo ng maaga sa kumpanya kung hindi ko pa nalaman? Kailan, Tyrone? Galit na saad ni Zarina na pabuntong hininga na lang si Tyrone. Sinalubong niya ang mga mata ng asawa niya at punong-punong ito ng galit sa kanya. I'm sorry love, sasabihin ko naman, lintik naman Tyrone. Sorry na lang ba ang alam mong sabihin? Ang gusto kong malaman, ano yung dahilan o baka naman ang dapat kong itanong ay sino ang dahilan ng pag-uwi mo ng maaga? Nang gagalaiting tanong ni Zarina, napayuko na lang si Tyrone habang nanggagalaiti pa rin sa galit si Zarina. Kung alam niyang ikakasama ito ng loob ng asawa niya, sinabi niya na lang sana ng mas maaga. Sinalubong ni Tyrone ang nag-aapoy sa galit na mga mata ni Zarina, malalim ang bawat paghinga niya. Hindi ka ba magsasalita? Wala ka bang sasabihin? Pipiliin mong magalit ako at sumama ang loob ko. Answer me Tyrone. Ani pa rin ni Zarina, gustong panasan ni Tyrone ang mga luha ng asawa niya. Gusto niya itong yakapin pero alam niyang ipagtatabuyan siya ng asawa niya. Wala akong babae kung yun ang iniisip mo. Wala akong itinatagong ikasasama ng loob mo, calm down first, love, please. Hindi kita niloloko, wala akong kinakatagpo kung yun ang iniisip mong ginagawa ko. Well, yes, I admit it. Matagal na akong umaalis ng kumpanya ng maaga at umuwi dito ng hapon na. May itinayo akong business kasama ng mga kaibigan ko at yun ang dahilan kung bakit maaga akong umaalis sa kumpanya ni Lolo. Hindi alam ng pamilya ko ang tungkol dito. Hindi ko sinabi sa kanila ang sinimulan kong business 5 years ago dahil ayaw kong isipin nilang talunan ako kapag hindi ako nagtagumpay. Sinarili na lang muna namin dahil baka pumalpak kami. Mas maganda na yung iniisip ni chairman na talunan at wala pa rin akong nararating love, yun lang naman yung ginagawa ko. I'm sorry if I didn't tell you sooner about it. Kailangan kong hatiin ang oras ko para sa kumpanya ni Lolo at sa kumpanya ko. Pagpapaliwanag ni Tyrone. Kumalma naman na si Zarina, tila biglang nawala ang sikip ng dibdib niya. Inakala niyang baka may iba nang pinupuntahan ng asawa niya sa maliit na oras na yun. Nakaramdam siya ng takot na baka mawala sa kanya si Tyrone, takot para sa mga anak niya dahil baka magkaroon ng mga ito ng broken family. Ayaw niyang mangyari yun. Nilapitan ni Tyrone ang asawa niya at pinunasan ang mga luha nito sa pisngi. Bahagya siyang ngumiti. Hayaan mo muna akong magpaliwanag bago ka magalit sa akin. Sana nagmasaga ka muna kung gusto mo akong bisitahin sa office para naman hindi masayang ang oras mo at hindi ka mapagod. Paano kung may meeting ako niyan? Nang malaman mo rin sanang wala ako sa kumpanya, tinawagan mo na sana ako. Nagkimkim ka pa ng galit ng ilang oras, hinintay mo pa ako. Paano kung may nangyari sa'yo at sa baby natin dahil sa kinikimkim mong galit? Love, hindi kita kayang lokohin at ipagpalit sa iba, you're too good for that. Hindi ko magagawa yun, hindi ko sisirain ang maganda kong pamilya. Hindi ko ipagpapalit yun sa kahit anong bagay dito sa mundo. Malambing na wika ni Tyrone. Napayuko naman si Zarina habang nilalaro ang mga daliri niya, akala niya talaga may iba na ang asawa niya.
Akala niya hindi niya na napapasaya si Tyrone kaya sa iba na ito pumupunta, bakit hindi mo na lang kasi sinabi sa akin? Bakit hinayaan mo pang ako pa ang makaalam bago sabihin ang pinagkakaabalahan mo? Mahinahon ang saad ni Zarina. Napabuntong hininga na lang si Tyrone sa kanya niyakap ang asawa niya at hinaplos ang mahaba nitong buhok. I'm sorry, next time I will tell you everything. Wala na akong itatago, palagi na rin kitang i-update para hindi sama-sama ang loob mo. I'm really sorry love. Kumalas na si Tyrone sa pagkakayakap niya sa asawa niya sa kanya ikanawit sa likod ng tenga ni Zarina ang nagtakas na mga buhok nito. Pwede rin bang atin-atin na lang muna ito? Dagdag niya. Bakit ayaw mo pang sabihin sa pamilya mo kung successful naman na ang business mo ngayon? Dahil sa tingin ko hindi pa ito ang tamang oras. Marami pa akong iniisip I'm sorry love pero medyo naguguluhan pa ako ngayon. Hindi ko alam kung anong desisyon ang kailangan kong piliin. Siya nga pala, sa susunod na araw na ang selection for the new CEO of our company, sabay na tayong pumunta ha. You're one of the shareholders diba? May napili ka na ba para sa gusto mong maging CEO, pag-iiba niya ng usapan. Ayaw pa ni Tyrone na isa publiko ang tungkol sa business nila ng mga kaibigan niya. Hindi pa ito ang tamang oras dahil marami pa siyang iniisip, may mga bagay pa siyang kailangang gawin. You're one of the candidates diba? You're my husband and I know that you deserve that position. Sagot ni Zarina tipid na lang nangumiti si Tyrone saka siya tumango, kumain ka ba kanina? Muling pag-iiba niya, sa labas na kami kumain ni Hailey. Sa kumpanya ako dumiretso pagkatapos naming mag-usap ni Hailey pero nalaman ko kay Owen na maaga kang umalis, napatangu-tangu na si Tyrone. How about snacks o baka naman puro ka na overthink kang kanina habang hinihintay mo ako? Wala ka namang dapat na ika-selos love, hindi kita kayang ipagpalit kung kaninong babae lang. Guilty naman si Zarina sa sinabi ng asawa niya. Sino ba naman kasing hindi iisipin ang bagay na yun kung yung asawa mo maaga palang umaalis sa trabaho tapos hapon nang uuwi sa pamilya? Napanguso na lang si Zarina. Bahagya na lang na natawa si Tyrone sa kanya hinalikan sa labi ang asawa niya. Kinagat pa niya ang pangibabang labi nito dahilan para dumaing ang asawa niya. Bumaba na tayo, ipagluluto kita ng gusto mong pagkain. Hinawakan na ni Tyrone sa kamay ang asawa niya at inalalayan na itong tumayo. Nasaan nga pala ang mga bata? Tanong ni Tyrone nang hindi niya nakikita ang mga anak nila hindi rin niya naririnig ang ingay ng mga ito. Mandalas kasi ay sumasalubong sa kanya ang kambal nila kapag pauwi na siya, pinasama ko muna kay mommy dahil baka mag-away tayo ng sobra makita pa nila ang pag-aaway natin, inakbayan ni Tyrone sa braso ang asawa niya habang pababa sila ng hagdan. Hindi ko hahayaan na mangyayari yun, hindi tayo mag-aaway ng sobra. Tandaan mo yan palagi tumango at ngumiti na lang si Zarina. Sinamahan na lang ni Zarina si Tyrone sa kusina, pinanood niya itong magluto. Napapangiti na lang si Zarina habang nakatitig siya sa likod ng asawa niya nakasando na lang ito kaya kitang-kita ni Zarina ang malaking braso ng asawa niya swinerte talaga siya sa asawa niya. Kumbaga, he's perfect. Nasa kanya na lahat, kabaitan, kagwapuhan, kasipagan, at higit sa lahat ang pagiging mapagmahal nito. Nang makita ni Tyrone na nakangiting nakatitig sa kanya ang asawa niya habang nakapangalumbabo ito ay bahag na lang siyang natawa. Paano niya magagawang lokohin ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya? Ang babaeng nagbigay ng kulay sa mundo niya, ang babaeng nagbigay ng mga anak sa kanya. Nilapitan ni Tyrone ang asawa niya. In love ka na naman sa akin. Pang-aasar ni Tyrone. Matamis namang ngumiti si Zarina. Oo naman, sino bang hindi may I love sa kagaya mo? May magandang pangangatawan, masipag, masarap magluto, maasikaso at mapagmahal. Paanong hindi ako may I love? Napatulala na lang si Tyrone habang nakatitig sa asawa niya may kakaibang naramdaman ang katawan niya, tila ba kinikilig siya. Pero hindi niya yun pinakita kay Zarina. Hindi niya maalis ang titig niya sa asawa niya. Sa bawat araw na lumilipos mas lalo siyang nahuhulog sa asawa niya, mas lalong lumalalim ang pagmamahal niya. How can he hurt her? Kung sasaktan niya ang babaeng nasa harapan niya parang pinatay niya na rin ito. Inalis ni Tyrone ang kamay ni Zarina na nakapangalumbabo sa kanya ito hinalikan, malalim na halik kahit na nasa kusina sila. Ipinasok pa niya ang dila niya at pilit na inaabot ang dila ni Zarina.
Itinutulak ni Zarina si Tyrone dahil nasa kusina sila, maraming pwedeng makakita ng ginagawa nila. Sa paraan ng paghalik sa kanya ni Tyrone para bang gusto na siya nitong habaran, Tyrone, wait. Ani ni Zarina nang may tulak niya ito. Natauhan naman si Tyrone, inilibot niya ang paningin niya at wala namang ibang tao sa kusina. Napahilamos na lang siya, I'm sorry love, hindi ko na-control ang sarili ko. Yung tingin mo kasi parang nang-aakit, aniya saka siya natawa na papailing na lang si Zarina sa kanya. Nang marinig na nila ang ingay ng mga anak nila ay naghiwalay na sila. Tiningnan na ni Tyrone ang mga niluluto niya habang nanatili naman si Zarina sa kinauupuan niya makalipas lang ang ilang minuto ay dumating na si Melanie sa kusina. Tiningnan niya ang mga anak niya at mukhang okay naman ang mga ito nakahinga naman siya ng maluwag. Nang sabihin kasi kanina ni Zarina sa kanya na ipasyal muna ang mga bata, ramdam niyang may mali, ramdam niya ang galit ni Zarina, pinadiretso ko sa kwarto ang mga bata para makapag-shower sila kasama naman nila ang yaya nila. Are you two okay? Wika ni Melanie hinarap naman ni Tyrone ang kanyang ina habang hawak-hawak niya ang sandok. We're good mom, why? Sagot ni Tyrone, mabuti naman kung ganon. Kilala ko na kayong dalawa, nasa iisang bubong lang tayo at ramdam ko kung may mga mali sa inyo. Kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan pag-usapan nyo ng mahinahon. Ikaw naman Tyrone, alam mo nang buntis ang asawa mo huwag ka nang gumawa ng bagay na ikasasama ng loob niya. Kapag may nangyari sa apo ko nang dahil sayo, itatakwil talaga kita pananakot ni Melanie. Binabaliwala mo na ako dahil may mga kapalit na ako, ganun ba mom? Kunwaring nagtatampong saad ni Tyrone. Napaismid naman si Melanie. Oo, ano pa ba sa tingin mo? Binigyan na ako ni Zarina ng 3 apo kaya bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na ang sarili mo. Ani ni Melanie saka siya tumalikod para manguha ng tubig sa fridge. Mom, mag-isa niya lang bang ginawa ang mga anak namin? Kasama ako dun, malaki ang ambag ng tamad ko sa mga apo mo. Angle pa ni Tyrone pero hindi na siya pinansin ng kanyang ina. Natatawa na lang si Zarina. Hay ewan, ikaw na ang anak niya simula nang magustuhan kanya. Sampad na lang yata ako sa pamilyang to. Kunwaring nagtatampo pa niyang wika. Natatawa pa rin si Zarina. Don't worry, ikaw naman ang love ko. Naninangkit ang mga mata ni Tyrone na tiningnan ang asawa niya. Huwag mo akong pakiligin love baka masundot ko ng masundot ngayong gabi si baby Calix na pangiwi na lang si Zarina. Wala na lang bang lalabas sa bibig mo kundi Caleb asterisk gun. Natawa lang si Tyrone saka muling binalikan ang mga niluluto niya. Napapailing na lang si Zarina sumapit na ang araw para sa eleksyon ng magiging CEO. Si Zarina ang namili ng isusuot ng asawa niya, siniguro niyang presentable ang suot nito at bagay ang necktie sa suit ni Tyrone. Si Zarina rin ang nag-ayos ng buhok ni Tyrone, ipinaangat niya lang ito para mas maging kagalang-galang tingnan ang asawa niya. Palagi kasing nakabagsak ang buhok ni Tyrone pero ngayon bahagya iyong iniangat ni Zarina gamit ang pangpatigas na product para sa buhok. Nang makita ni Tyrone ang sarili niya sa salamin ay napangiti siya. Magaling pala ang taga-ayos niya tapos asawa pa niya. Sa ginawa mo love baka mapalingon na sa akin ang mga babaeng empleyado sa kumpanya. Pagbibiro ni Tyrone, wala akong pakialam dahil alam ko namang hanggang tingin lang sila. Tingnan ka lang nila hindi kita ipagdadamot dahil pag-aari ko naman na ang katawan at pagmamahal mo. I'll let them fantasize you. Tyrone chuckled lakas talaga magpakilig ng asawa niya paanong hindi aaliwalas ang mukha niya kung palagi siyang pinapasaya ng asawa niya. Nang matapos na rin si Zarina na magbihis ay sabay na silang umalis ng mansion. Tahimik lang silang dalawa sa loob ng sasakyan. Walang ibang iniisip si Tyrone kundi kung sino ang magiging susunod na CEO habang si Zarina naman, iniisip si Owen. Alam niyang deserve din ni Owen ang posisyon. Nangako siyang babawi siya kay Owen pero hindi niya ba kayang ibigay ang suporta niya ngayong araw para kay Owen. Sa paanong paraan ba siya makakabawi sa taong nagligtas sa kanya? Nilingan ni Zarina ang asawa niya kung sakali mang si Owen ang iboboto niya para sa magiging CEO, siguradong magkakaroon ng lamat ang relasyon nila ni Tyrone. Sigurado siyang magtatampo ang asawa niya, ipakita man ito o hindi. Maiintindihan ba ni Tyrone kung sa paraang ito babawi si Zarina? Napabuntong hininga na lang si Zarina, nang makarating sila sa kumpanya ay sabay na silang naglakad sa lobby.
Mabagal lang ang bawat hakbang ni Zarina dahil malaki na ang tiyan niya. Sinasabayan naman siya ni Tyrone, ayaw naman ni Tyrone na madaliin ang asawa niya. Love, naiihi ako. Hindi ko na kayang iabot to sa office mo. Wika ni Zarina na kanina pa naiihi. Gusto niya sanang pigilan pa para iabot sa office ng asawa niya pero para bang paputok na ang pantog niya. Inilibot ni Tyrone ang paningin niya para magtingin ng sa lobby, nakita niya naman kaagad kaya sinamahan niya na dun si Zarina. Pumasok na sa loob si Zarina habang nasa labas naman si Tyrone naghihintay. Ilang minuto lang ang lumipas nang may lumabas na mula sa sea. Akala ni Tyrone ay si Zarina pero si Ryan ang lumabas. Hey, what are you doing here? Tanong ni Ryan sa kanya, tiningnan ang signage sa Cree dahil baka nagkamali siya ng pinasok pero nang makita niyang symbol for women ang nakadikit ay muli niyang tiningnan si Tyrone. Hinihintay mo ba ako? Ikaw sinusundan mo ba ako? Nakangiting saad ni Ryan. Blanko lang naman ang mukha ni Tyrone. Napansin naman ni Ryan ang gwapong mukha ni Tyrone ngayon. Ang gwapo mo ngayon I mean gwapo ka naman na talaga pero mas gwapo ka ngayon. Anyway, ako ba hinihintay mo dito? Bakit naman kita hihintayin? Hindi ko nga alam na nandyan ka sa loob. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Ryan. Kung ganon, sinong hinihintay mo dito? Tanong niya. Nang makita naman na ni Tyrone ang asawa niya ay nilapitan niya na ito. Bahagya pa niyang naitulak si Ryan dahil nakaharang ito sa daan. Ang asawa ko ang hinihintay ko, sanot ni Tyrone. Tiningnan ni Ryan si Zarina at ganun din si Zarina kay Ryan. Let's go, saad pa ni Tyrone sa kanya, hinawakan sa bewang si Zarina. Nakasunod na lang ang tingin ni Ryan sa mag-asawa. She's pregnant. Anas ni Ryan nang makita niya ang malaking tiyan ni Zarina. Napabuntong hininga na lang si Ryan. Ramdam niya kung gaano kamahal ni Tyrone ang asawa nito. She's so lucky. Pagtataray ni Ryan, nagtungo na rin siya sa conference room. Hindi na siya sumabay sa mag-asawa na sumakay ng elevator kahit na alam niyang aabutan pa niya ang mga ito. Sino yun? Tanong naman ni Zarina. Si Ryan, nasabi ko na siya sa'yo dati pa. Anak ng business partner ng kumpanya, siya ang proxy ng daddy niya kapag wala ito sa bansa. Napatangu-tango na lang si Zarina, hindi ba masyadong rude yung ginawa mo sa kanya? Nabangga mo pa siya. Kung may gusto man siya sa'yo, she's still a woman who need to be respect. I'm sorry love, I need to be rude para malaman niyang hindi ako interesado sa kanya. Kung samobra man ako hindi ko na uulitin. Hindyang paumian ni Tyrone, hindi na lang nagsalita pa ulit si Zarina. Dumiretso na muna sila sa office ni Tyrone dahil 10 AM pa naman ang simula ng meeting. May gumugulo ba sa isip mo? Kanina ko pa kasi napapansin na parang naglalayag ang isip mo. Kuryosong tanong ni Tyrone. Kanina pa niya yun gustong itanong dahil baka tahimik lang si Zarina sa biyahe pero ngayong nasa office na sila, ramdam ni Tyrone na may gumugulo sa isip ng asawa niya. Ngumiti naman si Zarina para itago ang iniisip niya. Wala naman, iniisip ko lang kung sino sa inyong lima ang magiging CEO ngayong araw. Aniya, ang kilala niya lang na lalaban para sa CEO ay si Owen, ang asawa niya at ang lalaking kinaiinisan ni Tyrone na si Marcus. Susuportahan mo ba ako sa lahat ng magiging desisyon ko? Tanong ni Tyrone. Napatitig naman si Zarina sa asawa niya. Oo naman, kung ano man ang gagawin mo susuportahan kita. Lagi mong tandaan na nandito lang ako palagi para sa'yo. Ngumiti na lang si Tyrone sa kanya, hinalikan sa noo ang asawa niya bago mag-alas 10 ay nagtungo na sila sa conference room. May 5 upuan sa harapan, ibig sabihin dun mauupo ang 5 candidates para sa CEO. Halos lahat ay nasa loob ng conference room. Pinaupo na muna ni Tyrone ang asawa niya sa harap bago siya naupo sa harapan. Si Owen na lang ang wala sa kanila pero pagbukas ng pintuan ay pumasok si Owen. Tahimik lang silang lahat, hawak nila ang mga papeles kung saan nakalagay ang mga information ng mga candidates. Habang naghihintay sila kay chairman ay binabasa ni Zarina ang nilalaman ng mga papeles, samantala naman kanina pa si chairman nakarating sa kumpanya. Nasa loob lang siya ng office niya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nakakapagdesisyon kung sino ang iboboto niya. Napapabuntong hininga na lang siya. 2 lang naman ang pamimilian pero nahihirapan siya dahil 2 apo niya ang candidate. Chairman, kailangan na nating pumunta sa conference room. Kanina pa po sila kompleto, kayo na lang ang hinihintay.
Wika ng sekretary niya. Nanatiling tahimik si chairman habang malalim ang iniisip niya. Hindi nagsalita, tumayo na siya mula sa kinauupuan niya saka siya nagtungo sa conference room. Nakasunod lang naman sa likod niya ang sekretary niya. Tahimik lang silang lahat sa malawak na conference room nang bumukas ang pintuan ay napalingon sila doon. Pumasok naman si chairman, seryoso ang mukha at diretso lang na nakatingin sa harap. Tiningnan niya ang dalawa niyang apo na magkatabi nakatuon ang atensyon ni Tyrone sa binabasa niya habang si Owen naman ay magkakrus ang mga binti niya habang kinakuyakoy ito na upo na si chairman sa harapan. Tumayo naman na ang mga nasa kapulungan, "Good morning, Mr. Chairman." Sabay-sabay nilang bati nang maupo si chairman ay naupo na rin sila. Tinanguhan ni chairman ang host para simulan na kaagad ang election. Pinakilala pa ng host ang mga candidate at binasa pa ang credentials ng mga ito. Atin ng formal na sisimulan ang pagpili ng magiging bagong CEO. Itaas nyo lamang ang mga kamay nyo para sa candidate na gusto nyo. Saad ng host, sinimulan niya ng tawagin ang isang candidate, itinaas naman ng iba ang mga kamay nila para sa boto nila para sa tinawag na candidate. Nananatiling blanko ang mukha ni chairman habang tila walang pakialam sa eleksyon si Tyrone at Owen. Mauunang tatawagan si Owen kesa kay Tyrone kapag nakita nilang tinaas na ni chairman ang kamay niya siguradong tapos na ang laban. Lahat naman ng napiling candidate ay deserving ang posisyon pero isa lang talaga ang magwawagi. Tiningnan ni Zarina si chairman pero nakatingin lang ito sa kawalan tila ba hinihintay lang kung sino ang pipiliin niyang maging CEO. Walang nakakabasa kay chairman dahil blanko ang mukha nito. Nang tawagin na si Owen ay tumayo na siya. Nakatingin lang din sa kawalan si Owen, ramdam niya ang tingin ni Zarina sa kanya pero hindi niya ito nilingon. Hindi naman siya magtatanim ng sama ng loob dahil naiintindihan niya naman kung si Tyrone ang iboboto ni Zarina, valid yun dahil asawa ni Zarina si Tyrone. Napabuntong hininga si chairman, hinihintay nilang lahat ang pagtaas ng kamay niya pero tila ba nahihirapan pa ito. Hindi tiningnan ni Owen si chairman dahil para bang kukurutin ang puso niya kapag nakita niyang hindi nakataas ang kamay nito para sa kanya. Nag-ingayan ang lahat, nagbulungan habang nakatingin kay Tyrone. Napakunot na rin ng noo si Zarina dahil sa ginagawa ng asawa niya. Hindi niya ito maintindihan, ang tanong lang sa isip niya, bakit? Gustong basahin ni Zarina ang asawa niya pero hindi niya magawa dahil hindi ito nakatingin sa kanya. Nang marinig ni chairman ang ingay sa buong kwarto ay tiningnan niya na kung anong nangyayari. Nang makita niya si Tyrone ay napakunot na rin ang noo niya. Nilingon na rin ni Owen ang pinsan niya, "What do you think you're doing?" Tanong ni Owen dahil isang tao lang naman ang nasa pagitan nilang dalawa, "What do you think?" Wala naman sa rules na bawal bumoto ang candidate diba? Blankong sagot ni Tyrone. Hindi maintindihan ni Owen ang pinsan niya. Nang maalala naman ni Zarina ang sinabi ng asawa niya kanina ay napangiti na lang siya, "Susuportahan mo ba ako sa lahat ng magiging desisyon ko?" Naalala niya sa sinabi ng asawa niya itinaas na rin ni Zarina ang kamay niya. Tiningnan na rin ni Owen si Zarina, matamis itong nakangiti sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Owen ang nararamdaman niya dahil nakuha niya ang suporta ng mag-asawa. Ginagawa lang ba nila ito bilang kabayaran sa ginawa niyang pagligtas kay Zarina? Tila ba biglang nanliit si Owen sa sarili niya. Alam niya namang deserve niya ang posisyon pero hindi niya iniligtas si Zarina para manghingi ng kapalit, para makuha ang boto ng mag-asawa. Hindi rin maintindihan ni chairman ang naging desisyon ni Tyrone. Ayaw ba nitong maging CEO ng kumpanya? Naging tensyonado ang buong kwarto. Lahat ay naghihintay kay chairman. Alam ni Tyrone na nahihirapan si chairman na magdesisyon kaya nilingon niya ito at tinanguan. Tila ba sinesenyasan na okay lang, sige lang itaas lang ang kamay niya para sa boto niya kay Owen. Tipid na ngumiti si chairman sa kanya itinaas ang kamay niya. Nagkatinginan ang lahat sa isa't isa. Naguguluhan man pero dahan-dahan na rin nilang itinaas ang mga kamay nila dahil karamihan sa kanila nakadepende sa iboboto ni chairman. Nakuha ni Owen ang karamihan sa boto. Tinapos pa rin nila ang botohan pero halos wala nang nagtataas ng kamay. Hindi pa man natatapos ang meeting ay tumayo na si Tyrone, nilapitan niya ang asawa niya at hinayla na ito palabas ng conference room. Hindi na muna nagtanong si Zarina, hinintay niya hanggang sa makarating sila sa office ni Tyrone. "Hindi ko maintindihan, bakit mo ginawa yun?
Kuryoso ng tanong ni Zarina. Ngumiti naman si Tyrone, tila ba nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib. Hindi ko naman kailangan yun. Owen deserved that position at bilang pagbawi ko na rin sa pagligtas niya sa'yo. Alam ko naman na yun lang ang gusto niya. Siguro kapag nakuha niya yun makakaramdam siya ng satisfaction. Simple lang ang pangarap ni Owen, alam ko yun. Hindi man kami close pero kilala ko siya. Noong mga bata kami palagi kaming magkasama, close kami noon na halos hindi mapaghiwalay pero simula noong mag-high school kami maraming nagbago. Pakiramdam ni Owen palagi lang siyang pangalawa sa akin, ang tingin niya sa sarili niya ay anino ko. Ayaw kong hanggang ngayon ay yun pa rin ang laman ng isip niya. Kahit dito man lang, masabi niya sa sarili niyang natalo niya ako, which that's the truth. Natalo niya ako. He wants to be the first at hindi ko rin gustong makitang naiipit si chairman sa pagitan naming dalawa. Alam kong pareho niya kaming gustong maging CEO, tama na ang pagtatalo, ayaw ko na ng gulo. Kung pwede ko namang tapusin yun, putulin yun, why not, ibigay naman sa kanya ang gusto niya. Hindi naman kawalan sa akin ang posisyon na yun. Hindi ko rin alam kung paano ko mapapanagutan ang posisyon ko dito sa kumpanya bilang CEO kung may business akong kailangan din ako. Unti-unti nang umaangat ang kumpanyang itinayo ko at kailangan mas mag-focus ako dun. Thank you for always supporting me, love, wala na talaga akong mahihiwalay pa sayo. Nakangiting saad ni Tyrone sa kanya kinindatan ng asawa niya. Natawa na lang si Zarina. Proud na proud siya sa ginawa ng asawa niya. Makalipas ang ilang minuto ay dumating si Owen, nagtataka ang mga mata niya. Naabutan niyang nagtatawanan ang mag-asawa pero nang dumating siya sumeryoso ang mga mukha nila. Bakit mo ginawa yun? Seryosong tanong ni Owen, because you deserve that position. Hindi ko kailangan yun, hindi ko rin kailangang palaging makipagpaligsahan sa iyo, itigil mo na ang pakikipagpaligsahan sa akin, hindi na tayo mga bata. Kung may gusto ka sabihin mo sa akin, ibibigay ko yun sa'yo. Ginawa mo ba yun dahil naaawa ka? Ginawa mo ba yun para sa kabayaran sa ginawa ko sa asawa mo? O baka ginawa mo yun para tulungang magdesisyon si chairman? Alam naman nating nahihirapan siyang mamili kanina kung hindi mo itinaas ang kamay mo, sa tingin mo ba itataas niya ang kamay niya para sa akin? Bakit ba palagi mo nalang ipinaramdam sa akin na kahit anong gawin ko talunan pa rin ako? Tumaas ang boses ni Owen, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Zarina. Bakit parang hindi masaya si Owen sa ginawa ni Tyrone? Hindi ko gustong yun ang maramdaman mo. Hindi mo gustong itinaas ko ang kamay ko. Bakit? Dahil ba gusto mong malaman kung kanino ibibigay ni chairman ang boto niya? Kailangan pa ba talaga yun, Owen? Kung ikaw hindi pa napapagod sa alitan nating dalawa, ako pagod na. Hindi ko kayang pamahalaan ng kumpanya at kesa naman ibigay ko sa iba ang boto ko, bakit hindi pa sayo? Mas mapagkakatiwalaan ka kesa sa ibang candidates. May mas tiwala ako sa iyo at alam kong mas panatag si Lolo kung isa sa atin ang magiging CEO, pagpapaliwanag ni Tyrone. Stop thinking too much, Owen. Nakuha mo ang position because you deserve it. Wala na dapat tanong-tanong pa, dapat alam mo na sa sarili mong nakuha mo ang posisyon dahil para sa'yo talaga yun. Gusto mong malaman kung sino talaga ang gustong iboto ni chairman, why don't you ask him instead? Hindi ka anino ni Tyrone, Owen. Gusto mong lumipad ng mataas, diba? Tyrone just give you a wings for you to fly, pero bakit kailangan mo pang maliitin ang sarili mo? Bakit kailangan mo pang questionan ang kakayahan mo? You deserve the position, tapos ang usapan. Ani ni Zarina. Ilang oras na ang nakalipas simula nang matapos ang botohan. Nahirang na rin si Owen bilang bagong CEO at magsisimula na siya sa susunod na linggo. Salubong ang mga kilay ni chairman habang nakatulalang nakatingin sa kawalan. Hanggang ngayon ay napapaisip pa rin siya sa ginawa ni Tyrone, hindi niya alam kung dapat na siyang matuwa o matakot sa sarili niyang apo, ano ba talaga ang itinatago nito. Seryoso ba talaga si Tyrone sa sinabi nito na kayang bilhin ang kumpanya? Nagiging mahiwaga na kay chairman ang sarili niyang apo. Nasa isang bubong na sila pero tila ba wala naman siyang napapansin na kakaiba sa apo niya o ikanikilos nito na kainahinala, sino ang nagbibigay sayo ng lakas ng loob para takutin ako? Napailing si chairman, impossible, impossible ang sinasabi niya. Paano niya magagawang bilhin ang kumpanya ko kung isa lang siyang empleyado ko? Napabuntong hininga na lang si chairman.
Hindi niya nga dapat minamaliit si Tyrone dahil hindi niya alam kung anong nangyari dito sa nakalipas na mga taon. Kung kaya ngang bilhin ni Tyrone ang kumpanya niya, saan ito kukuha ng malaking halaga? Sino ang nasa likod ng kanyang apo? Naagaw ang atensyon ni chairman nang pumasok ang sekretary niya. Bahagya muna itong yumuko para magbigay galang. May nalaman ka na ba tungkol kay Tyrone? Sa tingin mo ba nandito lang siya sa kumpanya ko para maging spy sa sarili niyang lolo? Hindi mapakilang saad ni chairman. Patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga ng mga detective sa apo niyo, chairman. Sinusundan na nila ito kahit saan magpunta pero sa mga nakalipas na araw, nakikipagkita lang naman po siya sa mga kaibigan niya. Kumakain at nagmemeryenda lang sila sa labas habang nagkwekwentuhan. Pagkatapos po niyang makipagkita sa mga kaibigan niya ay umuuwi na rin siya kaagad. Sagot ng secretary. Hindi naman mawala ang kaba at takot sa dibdib ni chairman, ewan niya ba pero tila ba bigla siyang nakaramdam ng takot sa kayang gawin ni Tyrone. Tahimik lang ito pero iba talaga siya kumilos. Chairman, pasensya na po kung ngayon ko lang ito sasabihin. Akala ko kasi kayang maresolba ng CEO ng financial group ang problema ng business niyong yun. Unti-unti na po kasing nababankrupt ang financial group, malungkot na pagbabalita ng secretary. Tahimik lang si chairman at hindi nagsalita. Una ay ang Ultra Motors, bumababa ang revenue nila tapos ngayon naman ay ang financial group niya. Marami pa naman siyang business pero malaki rin ang epekto ng unti-unting pagbagsak ng iba niyang negosyo sa kumpanya niya. Tinitigan ng sekretary ang boss niya. Alam niyang nalulungkot ito sa mga nangyayari sa kumpanya pero hindi lang nagsasalita, samantala naman, napapaisip si chairman kung panahon na ba para mamili siya ng bagong magiging chairman ng kumpanya niya. Tumatanda na siya at sa lagay niya kailangan niya ng magpahinga pero natatakot si chairman. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang pagkatiwalaan para sa mapag-iiwanan niya ng pinaghirapan niyang negosyo. May mga negosyo rin ang dalawa niyang anak na si Jameson at Levi pero hindi ito masyadong malaki kumpara sa kumpanya niya. Napapaisip na lang si chairman kung ibibigay niya na lang ba ang posisyon kay Tyrone para hindi na ito maglakas loob na takutin siya. Kung totoo mang kayang bilhin ni Tyrone ang kumpanya, siguradong papalitan na ni Tyrone ang magiging pangalan nito. Muling nagpakawala ng malalim na buntong hininga si chairman. Napapahilot na lang siya sa sentido niya dahil sumasakit na ang ulo niya sa kakaisip. Tumayo na si chairman sa kinauupuan niya, naglakas loob siyang puntahan si Tyrone sa opisina nito. Nakatatlong katok siya nang pagbuksan siya ni Zarina. Hindi niya inaasahan na hindi pa pala nakakauwi si Zarina. Chairman, usual ni Zarina nang makita niya ito. Tiningnan naman ni Tyrone ang lolo niya. Nilapitan ni chairman ang apo niya, diretso niya itong tiningnan sa mga mata pero hindi naman nakatingin sa kanya si Tyrone. Bakit mo ginawa yun? Diretsyong tanong ni chairman. Naupo naman si Zarina sa sofa at nakinig na lang sa pag-uusapan ng maglolo. Hindi ko kailangan ang posisyong yun, prangka namang sagot ni Tyrone. Hindi alam ni chairman kung dapat ba siyang matuwa dahil isinuko ni Tyrone ang posisyon kay Owen. Una pa lang naman hindi ko na hinangad na maging CEO ng kumpanyang to. Si Owen lang naman ang nakikipagpaligsahan sa akin, but don't get me wrong, ibinoto ko si Owen because I know he deserve it. Siya lang ang mapagkakatiwalaan ko para tulungan kayo. Dagdag ni Tyrone. Ano ba talaga ang itinatago mo? Diretso ng tanong ni chairman. Pinapanood lang naman ni Zarina ang dalawa. Napapaisip siya kung sasabihin ba ni Tyrone ang totoo sa business nito. Meron ba dapat akong itago, chairman? Hindi ko alam kung bakit ang big deal sa inyo nang ginawa ko. Alam niyo namang deserve ni Owen ang posisyon, di ba? Ibinigay ko lang kung anong nararapat sa kanya. Nakakahiya naman kung kababalik ko lang ng kumpanya tapos ako ang magiging CEO. Samantalang si Owen sinunod lahat ng gusto niyo para lang matuwa kayo. Kung hindi niyo yun nakita, ako nakikita ko ang mga ginagawa ni Owen para sa inyo. Hindi ako interesado sa kung anong posisyon dito sa kumpanya niyo, chairman. Nandito lang ako para tulungan kayo. Tulungan ako. Nakataas ang kilay na tanong ni chairman, tila ba ayaw paniwalaan ang sinasabi ni Tyrone. Hilaw na natawa si chairman. Hindi naman na natutuwa si Zarina sa nangyayari. Natatakot siyang baka mauwi sa init ng ulo ang pagtatalo ng dalawa. Nandito ka ba talaga sa kumpanya ko para tulungan ako o nandito ka para mag-spy sa negosyo ko?
Kunot noong tiningnan ni Tyrone ang lolo niya. Siya na itong nagmagandang loob, siya pa ang pinag-isipan na may masamang intensyon. Malinis ang intensyon ko, Chairman. Kung sa tingin niyo ay nandito lang ako para manmanen kayo at traidorin kayo, mas mabuti pang umalis na lang ako kung yun ang makakapagpakampant sa inyo. Tumayo na si Tyrone sa kanya, nilapitan ang asawa niya. Hinawakan niya ito sa kamay at maingat itong hinayla para umalis na ng office, pero bago pa man makalabas si Tyrone ay huminto siya sa paglalakad. Siya nga pala, kung hanggang ngayon iniisip niyo pa rin ang sinabi ko na bibilhin ko ang kumpanya niyo, huwag kayong mag-alala na pagdesisyonan ko nang huwag gawin yun para sa ikatatahimik nating lahat. Ipapadala ko na lang sa secretary ko ang resignation letter ko. Sana mapabilis ang pag-approve niyo, Chairman. Pahabol pa ni Tyrone sa kasila tuluyang lumabas ng office. Naiwan naman si Chairman. Ang mabigat na nararamdaman niya kanina ay nawala na, pero napalitan iyon ng guilty. Paano niya nagawang pag-isipan ng hindi maganda ang apo niya? Talaga bang natakot siya ni Tyrone? Napabuga na lang ng hangin si Chairman saka siya lumabas ng office. Nakasalubong niya naman si Owen na nagtatakang nakatingin sa kanya. Nakita kasi ni Owen na lumabas si Chairman sa office ni Tyrone. Congrats Owen, you are the new CEO of our company now. Pagbati niya sa apo niya. Nanatili lang namang blanko ang mukha ni Owen. Sabihin niyo nga sa akin, si Tyrone ang gusto niyong iboto, di ba? Tanong niya. Kahit na masakit, gustong malaman ni Owen ang totoo. Gusto niyang malaman kung sino ang sa tingin ni Chairman na karapat-dapat na maging CEO. Kung hindi lang sumuko si Tyrone, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong ikaw ang nasa listahan ko? Sagot ni Chairman. Hilaw namang natawa si Owen saka siya napayuko, pero iniangat niya rin kaagad ang paningin niya. Really? Aniya na tila hindi naniniwala. Alam niya namang natagalan si Chairman na magtaas ng kamay kanina. Kung hindi lang nagtaas ng kamay si Tyrone, baka hindi rin nagtaas ng kamay si Chairman. Kung yan ang gusto niyong paniwalaan ko Napapatango na lang na saad ni Owen at akma na sanang tatalikuran si Chairman nang muling magsalita si Chairman. Look at me, utos ni Chairman. Kunot noong hinarap ni Owen si Chairman. Itinaas ni Chairman ang kamay niya at ipinakita ang palad niya. Nakita ni Owen ang pangalan niya doon. You and Tyrone both deserve the position, pero na-realize kung mas deserve mo yun dahil sa maraming taon kang sumunod sa lahat ng utos ko. Ayaw ko namang mabaliwala ang lahat ng ginawa mo para sa negosyo ng pamilya natin. Nasa sayo na kung paniniwalaan mo ako o hindi, honest ni Chairman. Si Owen naman ang tinalikuran, ngayon ni Chairman. Sinundan ni Owen ng tingin ang lolo niya. Dapat ay masaya siya dahil nakuha niya ang posisyon na to, pero bakit parang wala siyang maramdaman na kasiyahan? Napailing na lang si Owen. Akala ko makakaramdam ako ng satisfaction kapag nakuha ko ang posisyon ng CEO, pero normal lang pala ang mararamdaman ko, sa napapailing niyang saad. Bakit nga ba siya nakikipagpaligsahan kay Tyrone? Wala namang interes si Tyrone sa ginagawa niya. Pinapagod niya lang talaga ang sarili niya. Tipid na lang nang umiti si Owen, tatanggapin niya na lang ang naging resulta, pero hanggang ngayon napapaisip pa rin si Owen. Alam niyang pinakasalan ni Tyrone si Zarina para makuha ni Tyrone ang posisyon ng pagiging CEO dahil malaki ang shares na hawak ni Zarina. Kung hindi ito ang dahilan, bakit pinakasalan ni Tyrone si Zarina? Naipilig na lang ni Owen ang ulo niya dahil sa kung ano-anong iniisip niya. Chapter 39. Bumalik na lang siya sa office niya. Nang makatanggap siya ng notification sa cellphone niya ay tiningnan niya yun. Bahagyang napataas ang kilay ni Owen ng pangalan ni Zarina ang nakarehistro sa contact niya. Sa mansion ka dumiretso mamaya. Let's celebrate naman. Hihintayin ka namin ha. Wika ni Zarina sa message niya. Napangiti na lang si Owen. Unti-unti nang nagiging maayos at tahimik ang lahat. Posible naman palang maging mapayapa ang lahat. Nang matapos ang maghapon na yun ay dumiretso na si Owen sa mansion. Nasa salas pa lang siya, rinig niya na ang ingay ng mga katulong. Ang pagiging abala ng mga ito para sa paghahanda. Sinundan niya ng tingin kung saan pumupunta ang mga katulong, dala ang mga bagong lutong pagkain. Sa hardin naman pumupunta ang mga katulong. Hi Tito Owen, naagaw ang atensyon ni Owen sa tawag ni Isabela sa kanya.
Napangiti si Owen saka siya lumuhod para mapantayan ang height ni Isabella. Naka-dress ito at naka-ponytail din. "Hello gorgeous," sagot naman ni Owen. Lumapit na rin si Riley sa kanila at nagmano kay Owen. Natawa na lang si Owen, may nagmamano na sa kanya. Isa lang ang ibig sabihin nun, patanda na talaga siya. "Kumusta naman kayong dalawa?" "Okay naman po, kailan ka po dito babalik?" tanong din ni Riley. Pag-iisipan pa ni Tito. "Marami pa kasi akong ginagawa eh. Medyo malayo kasi ang mansion mula sa kumpanya kaya nagstay na muna ako sa kondo ko," pagdadahilan niya na pinaniwalaan na lang ng dalawa. "Bonibisita pa rin ba kayo ni Tito Matthew at Tito Iris?" tanong ni Owen dahil ang alam niya ay bumibisita rito ang mga kaibigan ni Tyrone. "Opo, palagi po sila nandito kapag hindi sila busy. Naglalaro po kami sa kwarto namin. Sana kapag may time ka rin Tito, laro rin po tayong." Umiti na lang si Owen sa sinabi ni Riley sa kanya bahagyang hinaplos ang buhok ng kambal, "Kapag hindi na busy si Tito, bibisitahin ko kayo rito." Sagot ni Owen saka siya tumayo. Hinawakan niya ang kamay ng kambal saka sila nagtungo sa hardin. Nakamasid lang naman si Tyrone sa kanya. Simula nang makita ni Tyrone na malinis ang intensyon ni Owen sa mga anak niya ay hinayaan niya na itong lumapit sa kambal. "Congratulations our new CEO." Sigaw ng mga Fuentes kasabay ng pagputok ng mga confetti. Kumpleto silang lahat. Natutuwa naman si Chairman dahil sa nakalipas na maraming taon ngayon lang nakumplito ang pamilya niya. Simula kasi nang mamatay ang asawa niya, nagkanya-kanya na rin ang pamilya ng mga anak niya. Matamis namang napangiti si Owen. Nilapitan naman siya ni Amelia at niyakap siya. "I'm so proud of you, son. I'm so happy dahil lahat ng pinaghirapan mo ay unti-unti nang nagbubunga." Natutuwang saad ni Amelia. Nginitian na lang ni Owen ang kanyang ina. Nag-celebrate sila sa bagong CEO, sabay-sabay silang kumain at paminsan-minsan ay tinitingnan ni Owen si Tyrone. Tuwang-tuwa itong inaasikaso ang kambal niya at ang asawa niya. Bahagyang ngumiti si Owen. Nakikita niyang kontento na si Tyrone sa pamilya niya, masaya na ito sa piling ng binuo niyang pamilya. Napakaswerte talaga ni Tyrone pero hindi nakaramdam ng inggit si Owen. He's really happy for his cousin. Nang matapos silang kumain, kumuha ng wine glass si Owen sa kanya ito nilagyan ng wine. Tumalikod siya sa pamilya niya at tumingin sa kawalan. Nilapitan naman siya ni Tyrone na may hawak-hawak ding wine glass. "Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa'yo sa ginawa mong pagligtas sa ako, diba? Pasensya ka na kung natagalan. Iniipon ko pa kasi yung lakas ng loob ko para kausapin ka ng personal. Ngayon ko lang ito sasabihin kaya makinig ka, ayaw kong ulitin ang mga sinabi ko kung hindi mo narinig." Natawa at napapailing na lang si Owen. "Thank you for saving my wife, Owen. Kulang ang salitang salamat dahil ikaw ang muntik mawala sa amin. Noong nasa ICU ka, noong nakita ko kung paano kanila i-revive nang bigla kang nawala ng heartbeat, maniwala ka man sa akin o hindi pero nakaramdam ako ng takot. Gusto kong lumaban ka at magawa mong lumabas ng hospital and thank you, I'm sincere, thank you for making it out, thank you for staying with us." Sinserong saad ni Tyrone. Napangiti naman si Owen saka siya sumimsam sa wine niya. Tahimik lang siya, gusto niyang marinig ang lahat ng sasabihin ni Tyrone. "Sana malaman mong kahit kailan hindi ako nakipagpaligsahan sa'yo. Alam kong namimiss ka na rin ng mga anak ko, huwag mo naman sana silang paghintayin. Gusto mo bang ako pa ang magpabalik sa'yo dito sa mansion? Then fine, get your things tomorrow and come back here. Kung ayaw mo naman huwag ka nang magpakita sa akin at sa pamilya ko kahit kailan. Hindi kita pipilitin na bumalik dito." Natawa na lang si Owen. "Hindi mo nga ako pinipilit pero puwersahan naman." Aniya, nagtawanan na lang silang dalawa. Masaya namang nanunood sa kanila ang pamilya nila. Masaya silang makitang okay na ulit sila. Maaliwalas na ang mukha ni Chairman. Tila ba biglang nawala ang mga problema niya. Masayang masaya kasi siya nangyaring dinner ng pamilya niya kagabi. Mapayapa, masaya, walang away na nangyari. Lahat ay masaya at higit sa lahat, nakita niyang nagtawanan na ang magpinsan na si Tyrone at Owen nang may kumatok sa pintuan niya ay pinapasok niya ito. Pumasok naman ang secretary niya. "Good morning sir," bati ng secretary. Nilapitan niya si Chairman at nagdadalawang isip pa kung sasabihin niya ba ang nalaman niya. "Anong balita ang sasabihin mo ngayon?"
Tanong ni Chairman. Ramdam ng secretary na nasa magandang mood si Chairman kaya para bang nagdalawang isip siya kung sasabihin pa ba niya. Nang hindi magsalita ang secretary ay tiningnan na siya ni Chairman. Magsasalita ka ba o hindi? Seryoso niya ng tanong. Napabuntong hininga na lang ang secretary. Kilala ko na po kung sino ang owner ng Thunder Trucks Motors. Sagot nito. Sumeryoso na ang mukha ni Chairman. Matagal niya ring pinaimbestigahan ang business na yon. Sino? Tanong niya, ang apo niyong si Tyrone. Sinimulan niya ang kumpanya 5 years ago kasama ang dalawa niyang kaibigan na si Iris at Matthew, sagot ng secretary. Natulala si Chairman na payuko naman ang secretary dahil para bang bigla siyang nakonsensya, tama bang sinabi pa niya ang nalaman niya. Pero hindi niya naman kayang traidorin ang boss niya. Tiningnan ng secretary si Chairman, napakunot siya ng noo nang makita niyang biglang ngumiti si Chairman na tila ba masaya pa siya sa nalaman. Chairman, wika ng secretary. Dapat ba akong malungkot sa nalaman ko? Hindi ba dapat at mas maging masaya ako dahil walang ibang nagmamay-ari ng Thunder Trucks Motors kundi si Tyrone na apo ko? Ang ibig sabihin niyan, may nagmana rin sa akin sa pagiging mahilig sa mga sasakyan. Ang buong akala ko ay walang nakakuha sa mga anak ko at apo sa kinahihiligan ko, pero meron pala. Nakangiting saad ni Chairman. Hindi na kailangang bilhin ni Tyrone ang kumpanya ko dahil ibibigay ko na lang sa kanya ang Ultra Motors. Siya ang mamamahala sa business ko na yun dahil siya naman pala ang magaling at may hilig sa mga sasakyan. Natutuwang saad ni Chairman, tumawa pa si Chairman dahil sa tuwa. Natahimik na lang ang secretary niya, inakala nilang malaking threat sa kanila ang Thunder Trucks Motors, samantala naman, hindi nakapasok si Owen sa kumpanya dahil hindi maganda ang pakiramdam niya. Lumabas na siya ng kwarto niya para magtungo sa kusina. Nakita niya naman si Zarina na naglalakad sa walking pad. Nakita niya ang mga paa ni Zarina na tila ba biglang lumobo. Hey, good morning. Okay ka lang agaw Athens, yung saad ni Owen. Nilingon naman siya ni Zarina. Hindi raw maganda ang pakiramdam mo. Uminom ka na ba ng gamot? Bumaba na si Zarina sa walking pad niya, saka siya umupo dahil hiningil na siya sa saglit niyang paglalakad. Okay lang ba ang mga paa mo? Manas ba yan? Normal lang ba yan? Tanong niya habang nakatingin sa mga paa ni Zarina. Pansin niya rin ang biglang paglobo ng katawan ni Zarina. Bakit parang bigla itong lumobo? Sa tingin ko normal naman, sagot niya. Bakit hindi ka sigurado? Hindi ba nangyari yan nang ipagbuntis mo ang kambal? Hindi pero normal lang naman sa mga buntis ang manas. Nakapagpa-check up ka na ba? Tanong pa ni Owen dahil nag-aalala siya dahil baka hindi normal ang biglang paglobo ni Zarina at ang pamamanas ng mga paa nito. Check up ko sa susunod na linggo. Napatango-tango na lang si Owen, saka siya nagpaalam kay Zarina dahil magtutungo siya ng kusina para kumain. Nang sumapit ang gabi ay nahiga na si Zarina sa kama nila nang matapos siyang mag-shower. Pinapakiramdaman niya ang tiyan niya dahil alam niya kung kailan madalas gumagalaw ang baby niya. Nang maramdaman niya ang pagsipa nito ay napangiti siya. Ilang linggo na lang ang hihintayin niya at makikita na nila ang bagong member ng pamilya nila. Nang matapos mag-shower si Tyrone ay tumabi na rin siya sa asawa niya. Hinalikan niya ang tiyan nito at gaya ng palagi niyang ginagawa, kinakausap niya ang baby nila. Kaunti na lang, mangganganak ka na, masayang saad ni Tyrone na ikinangiti ni Zarina, maging siya ay excited na rin, ready ka na sa puyatan. Hindi madali ang magkaroon ng newborn dahil every 2 hanggang 3 hours kailangan mong gumising para paid din siya at palitan ng diaper. Don't worry, sasamahan kita sa pag-aalaga sa anak natin. Marami ka nang nagawa para sa kanya. Ang ipagbuntis mo pa lang sa kanya mahirap na, lalo na kapag ilalabas mo na siya sa mundong to, kaya ako naman ang baalang mag-alaga kay baby Calix. Ngumiti na lang si Zarina. Nahiga na silang dalawa nang makaramdam na sila ng antok. Nakapikit na ang mga mata ni Zarina pero hindi siya dinadalaw ng antok. Pinilit niyang matulog pero lumipas ang oras, hindi pa rin siya nakakatulog. Tiningnan niya ang asawa niya at mahimbing na itong natutulog. Napapabuntong hininga na lang si Zarina, napahawak siya sa tiyan niya nang maramdaman niya ang paggalaw ng anak niya. Hindi naman siya sinisipa pero ramdam niya ang tila pag-ikot-ikot ng anak niya sa loob ng tiyan niya. Normal lang naman yun sa kanya dahil kahit hiteng gabi na ay gumagalaw pa rin ang anak niya. Ipinikit niya ulit ang mga mata niya pero hindi siya makatulog dahil 1 oras na ang nakalipas pero malikot pa rin ang anak niya. Are you okay baby?
Irritable ka ba ngayon? Tanong niya sa anak niya habang hinahaplos niya ang tiyan niya. Sinubukan niyang ipagsawalang bahala at muli niyang ipinikit ang mga mata. Nakatulog naman siya pero pagkalipas ng kalahating minuto ay muli siyang nagising, ramdam pa rin niya ang paglikot ng anak niya. Hindi normal yun sa kanya dahil kung gagalaw man ang anak niya ay umaabot lang ito ng kalahating oras. Pinakiramdaman niya lang ang anak niya. Wala namang masakit sa kanya. Naisip niya na lang na baka malikot na ang anak niya dahil malapit na itong lumabas. Halos 3 oras na naging malikot ang baby niya, pagkatapos ay hindi niya na naramdaman ang paggalaw nito hanggang sa makatulog na rin siya. Dahil madaling araw na siyang nakatulog ay tinanghali siya ng gising. Hindi niya na rin naramdaman ang pagbangon ni Tyrone. Inaantok pa siya nang bumaba siya ng hagdan. Pinaghain naman siya kaagad ng mga katulong ng almusal niya. Nasaan ang mga bata saka si mommy? Tanong niya dahil hindi niya nakikita ang mga ito. Isinama po sila ni Ma'am Melanie sa SM Ma'am para mag-grocery. Sagot ng isang katulong. Nagpatuloy na lang sa pagkain si Zarina at nang matapos siya ay nagtungo siya ng pool area para dun magpalipas ng oras. Naalala niya naman ang paglikot ng baby niya kagabi ng halos 3 oras. Hindi niya naramdaman kanina kung gumalaw ba ito dahil tulog pa siya. Madalas kasi niyang nararamdaman ang paggalaw ng baby niya tuwing 6 AM, 6 PM, at 11 PM. Pagbabasa ng aklat ang ginawang libangan ni Zarina sa pool area. Nang maramdaman niya ang paggalaw ng baby niya ay napangiti siya. Nakahinga siya ng maluwag dahil mukhang okay naman ang baby niya dahil gumagalaw naman ito sa oras na madalas itong gumalaw. Sa bawat na lumilipas ay masaya silang lahat. Magkasundo na si Owen at Tyrone. Ibinigay na rin ni Chairman ang pamamahala sa Ultra Motors kay Tyrone. Hindi naman nakaramdam ng inggit o galit si Owen dahil alam niya naman sa sarili niya na wala siyang alam sa mga sasakyan. Naging masaya ang pamilya nila, naging maayos ang lahat, naging tahimik at payapa. Naaalala naman ni Zarina ang kanyang ama. Hindi pa ulit sila nag-uusap pero mas mabuti na rin yun dahil hindi pa siya nangganganak. Ayaw niyang maging emosyonal siya lalo na at may baby pa sa sinapupunan niya. Sa mga lumipas na araw, ramdam ni Zarina na para bang mali sa baby niya. Ramdam niyang mas nagiging malikot ito pero iniisip niya lang na baka dahil malapit na siyang manganak. Nang sumapit na ang araw ng pagpapa-check up niya ay maaga pa lang naggayak na siya. Hindi rin pumasok sa kumpanya si Tyrone para samahan ang asawa niya sa pagpapa-check up nito. Alas 8 ng umaga ay nakarating na sila sa hospital. Nakangiti namang sumalubong sa kanila si Doc Elvira. Kumusta naman ang buntis? Si baby kumusta? Tanong nito nang makaupo si Zarina. Okay naman Doc, medyo naging malikot siya nitong nakalipas na linggo. Sagot ni Zarina, mukhang excited nang lumabas 2 linggo na lang pwede ka nang mag-labor. Nakangiting saad ni Doc na iinom mo ba sa tamang oras ang mga vitamins mo? Tanong pa ni Doc na sinagot naman kaagad ni Zarina, maaga ka bang natutulog? Hindi kaagad nakasagot si Zarina dahil nitong nakalipas na 2 linggo para bang iniinsimya siya. Maaga naman akong humihiga Doc pero medyo nahihirapan akong makatulog. Minsan 2 oras o 3 oras pa akong gising bago makatulog. Aniya na ikinatanggo ni Doc. Normal naman yun lalo na at nasabi ni Zarina na mas nagiging malikot ang baby niya. Pinahiga na ni Doc Elvira si Zarina para sa ultrasound niya. Nasa tabi naman si Tyrone at nakikinig lang sa usapan nila. Ready na ba kayo sa puyatan? Pagbibiro ni Doktor, nagkatinginan naman ang mag-asawa saka sila nagngitian. Kung ako ready na talaga Doc, ewan ko na lang sa asawa ko, sagot ni Zarina. Nagkwentuhan pa sila habang nilalagyan ni Doc ng gel ang tiyan ni Zarina. Chinek na ni Doc ang tiyan ni Zarina. Tahimik lang siya habang tinitingnan ang monitor. Napatingin si Zarina kay Doc dahil hindi siya sanay na tahimik ito habang tinitingnan ang monitor. Palagi kasing pinapaliwanag ni Doc ang kalagayan ng baby niya. Is everything okay, Doc? Hindi niya na maiwasang tanong. Heartbeat is normal, kulang pa rin siya sa kilo kahit na malapit ka ng manganak pero ang amniotic fluid mo unti-unti nang nauubos, seryosong saad ni Doc Elvira. Bigla namang kinabahan si Zarina, madalas ka bang umihi? Tanong ni Doc, palagi siyang umiihi Doc, madalas siyang bumangon sa madaling araw. Kahit nakababangon niya lang ay ithi na naman siya. Si Tyrone ang sumagot, anong kailangan kong gawin Doc? Tanong ni Zarina. Itinigil naman na ni Doc Elvira ang pag-ultrasound kay Zarina sa kanya, seryosong hinarap ang mag-asawa.
Naupo na rin si Zarina sa tabi ng asawa niya. Chinek naman na rin muna ni Doc ang BP ni Zarina at masyado itong mataas. Tiningnan na rin ni Doc ang mga paa ni Zarina na sobrang laki na dahil sa manas, pre-eclampsia, you have pre-eclampsia kung saan hindi normal ang sobrang manas mo. Mataas din ang BP mo, masyado na ring maliit ang panubagan mo. Zarina, pasensya ka na pero hindi na tayo pwedeng magsayang ng oras. Hindi mo nahihintayin ang pang-siyam na buwan mo. Kailangan mong max ngayong araw dahil kung hindi natin gagawin posibleng mawala ng heartbeat si baby sa mga susunod na araw. Hindi natin alam kung kakayanin pa ba niyang umabot sa due date mo. Pagpapaliwanag ni Doc, natulala naman si Zarina, hindi siya makapagsalita, maging si Tyrone ay hindi alam ang gagawin dahil ngayon lang naman ito nangyari. Hindi na ba kayang iabot, Doc? I'm only 34 weeks. Nanginginig ang boses ni Zarina. Walang kasiguraduhan kung hanggang kailan kakayanin ng baby mo na magstay sa loob ng tiyan mo. Kaunti na lang ang oxygen niya sa loob ng tiyan mo. Kailangan na natin siyang ilabas sa sinapupunan mo. Alam kong nakakatakot pero mas nakakatakot kung huli na ang lahat bago tayo magdesisyon. Napaiyak na lang si Zarina. Kaya pala, alam niya nang may mali pero hindi niya masyadong pinagtuunan yun ng pansin dahil iniisip niyang normal lang ang lahat. Kapag nararamdaman niya ang paggalaw ng baby niya ay nakakampante siya. Kailangan kong malaman ang desisyon niyo para makapagsabi na ako na gagamitin ko ang or ngayon. Saad ni Doc. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ng asawa niya. Ikaw ang nakakaalam ng dapat gawin, Doc, kung sa tingin mo ito ang makakabuti sa asawa ko at sa anak namin, gawin natin. Si Tyrone na ang sumagot. Natulala na lang si Zarina. Natatakot siya sa pwedeng mangyari sa baby niya. Kung alam niya lang na may hindi na pala magandang nangyayari sa baby niya, sana mas pinaaga niya ang pagbisita sa OB niya. Okay, kailangan mo nang mailipat kaagad sa kwarto mo, kailangan ka pang kuhanan ng dugo, lagyan ng catheter, at maturukan para malaman namin kung may allergy ka. Ani pa ng OB si Tyrone na lang ang nakikipag-usap. Nang may hatid sila sa kwarto at maiwan ni Doc ay hinarap ni Tyrone ang asawa niya. Pareho silang natatakot pero kailangang lakasan ni Tyrone ang loob niya para sa asawa niya, magiging okay din ang lahat. Magtiwala na lang tayo kay Doc dahil siya naman ang may alam sa mga dapat gawin, okay? Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Pagpapalakas ni Tyrone sa loob ng asawa niya. Tumango na lang si Zarina. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok ang isang nurse, kukuhanan ko lang po kayo ng dugo. Saad ng nurse. Natahimik na silang mag-asawa habang tinuturukan si Zarina, ma'am, mag-diaper na rin po kayo at magbihis ng hospital gown. Lalagyan ko na rin po kayo maya-maya ng catheter. Ani pa ng nurse. Ibinigay naman na ng nurse ang mga kakailanganin ni Zarina. Siya nga po pala, nakalimutan daw po sabihin ni Doc na kailangan niyo pong kunin sir yung mga gamit ni ma'am at ni baby, dagdag pa ng nurse. Nagpaalam naman kaagad si Tyrone sa asawa niya para kunin ang mga naka-ready ng gamit. Naiwang mag-isa si Zarina sa kwarto, natatakot sa pwedeng mangyari sa kanya dahil kailangan siyang hiwain. Humuhugot na lang siya ng malalim na buntong hininga. Dahil absent si Tyrone ngayon ay mag-isa ni Owen na dumalo sa pakikipagkita sa mga client nila. Pagdating ni Owen sa meeting place ay nakita niya si Marcus na nakikipag-usap na sa mga ito. Nang mapansin naman ng mga client si Owen ay natuon sa kanya ang atensyon ng mga ito, ang sabi mo hindi makakarating si Mr. Fuentes, he's here. Wika ng isang lalaki. Napatayo naman ng diretsyo si Marcus sa kanya nilingon si Owen, napapaikot na lang ang mga mata ni Marcus. Hindi niya akalain na mas maaga pa sa inaasahan niya si Owen, hindi katulad ni Tyrone na palagi itong on time pumunta. What are you doing? Blanko at seryosong tanong ni Owen kay Marcus. Nothing, akma na sanang aalis si Marcus nang hawakan siya ni Owen sa braso para pigilan. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo, Marcus? Gusto mo ulit agawin ang mga client? Hindi ka pa rin ba nakaka-move on hanggang ngayon? May bagong CEO na at ako yon. Umaasa ka pa rin bang may magbabago? Gusto mong magreklamo sa naging resulta ng botohan? Mahinang saad ni Owen. Nagpumiglas naman si Marcus at inalis ang kamay ni Owen na nakahawak sa kanya. Alam naman nating nanalo ka lang dahil bumitiw si Tyrone. Sa tingin mo ba ikaw ang mananalo kung hindi dahil sa sakripisyo ng pinsan mo? You are just a second option. May diing wika ni Marcus.
Ngumiti lang naman si Owen, hindi na masakit sa kanya ang mga sinasabi ng ibang tao. Okay na sila ni Tyrone kaya bakit kailangan pa niyang ikumpara ang sarili niya sa pinsan niya? Tama naman si Tyrone, may sarili silang angking galing, at sa tingin mo masasaktan ako sa sinabi mo. Kahit option lang ako, ikaw ano? Ni hindi nga umabot sa 10 ang bumoto sa'yo diba? Hindi ka napili and you're not even an option so talo ka pa rin. Napapakibit-balikat na lang si Owen habang iniini si Marcus. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Marcus dahil sa sinabi ni Owen. Gusto niya itong suntukin pero pinigilan niya ang sarili niya dahil makikita sila ng mga client nila. Hindi akalain ni Marcus na mas mabwibwizet siya kay Owen kesa kay Tyrone. Iniwan na ni Owen si Marcus sa kanya nilapitan ng mga client na kanina pa nanonood sa kanila pero dahil mahina sila mag-usap walang naririnig ang mga ito. Masayang binati ni Owen ang mga client habang si Marcus naman inis na umalis. Nang makarating siya sa sasakyan niya ay inis niyang hinampas ang manubela niya. May araw din kayong magpinsan. Makakabawi rin ako. May diin niyang saad. Sinimulan naman na ni Owen na kausapin ang mga client nila hanggang sa makuha niya ang deal. Masayang bumalik si Owen sa kumpanya. Makakasalubong niya sana si Marcus pero biglang umiwas ito. Sinundan naman ni Owen si Marcus. Sa tingin mo ba hindi ko alam kung ano na naman ang binabalak mo kanina? Kung sa tingin mo kayang kontrolin ni Tyrone ang galit niya pues ako hindi lalo na sa katulad mo. Ngayon mas naiintindihan ko na kung bakit ang liit-liit ng pasensya ni Tyrone sa'yo. Sa ginagawa mo sisirain mo ang image ng kumpanya. Gusto mong ikaw ang makipagkita sa mga clients at business partner ng kumpanya para mapatunayan mo sa sarili mo na magaling ka. Okay then fine. Lahat ng mga client at business partners ng kumpanya, ikaw na ang makikipagkita sa kanila. Ako na ang bagong CEO ngayon, ito ang gusto mo. Sige ibibigay ko sa'yo. Isang reklamo mo lang, tatanggalin kita sa pwesto, wika ni Owen sa kanya tinalikuran si Marcus. Napapaigting na lang ang panga ni Marcus dahil sa galit. Samantala naman nagmamadaling makabalik ng hospital si Tyrone dala ang mga naka-ready na gamit ng mag-ina niya. Bakit dala mo ang mga gamit ni Zarina para sa panganganak? What is happening? Nag-aalalang tanong ni Melanie nang makita niya si Tyrone na nagmamadaling makababa ng hagdan. Kayo na muna ang bahala sa mga bata ma'am. Samahan niyo na lang muna sila sa kwarto nila mamaya ha. Hindi kami makakauwi ni Zarina mabilis na saad ni Tyrone saka siya lumabas ng bahay. Mangganganak na ba siya? Pero kulang pa siya ng 1 buwan Tyrone. Sigaw ni Melanie pero hindi na siya nasagot ng anak niya dahil nagmamadali na itong umalis bigla namang hindi mapakali si Melanie dahil sa pag-aalala alam niyang kulang pa ng 1 buwan si Zarina. Check-up day lang dapat niya ngayon pero bakit kailangang kunin ni Tyrone ang mga gamit nila? Nang makarating si Tyrone sa hospital ay naabutan niya namang nilalagyan ng catheter si Zarina. Nakasilip ang nurse sa private part ni Zarina para ipasok ang catheter. What are you doing? Tanong ni Tyrone sa nurse. Nang may pasok naman ng nurse ang catheter ay tumayo na siya. Naglagay lang ako ng catheter sir. Dala niyo na po ba ang mga gamit ni baby? Tumango naman si Tyrone. Muling lumabas ang nurse kaya naiwan na silang dalawa sa loob ng kwarto. Are you okay? Tanong ni Tyrone. Tiningnan niya ang nakasabit na urine bag sa kama ni Zarina na nakakonekta sa private part ni Zarina. I'm fine, medyo irritable lang sa catheter dahil para akong naiihi gusto kong umihi. Aniya, gusto mo bang sabihin ko sa nurse na tanggalin muna yan para makaihi ka? Bahagya na lang na natawa si Zarina. Ang catheter ay para dun lumabas ang ihi. Nakikita mo yung yellow na nasa urine bag, ihi yan. Saad ni Zarina. Tiningnan naman yun ni Tyrone at may kaunti na itong ihi. Bumalik na ba si Doc? Anong oras ka raw ay dadala sa OR? Kinakabahan niyang tanong. Natatakot siya dahil ooperahan ang asawa niya, hindi ko pa alam pero siguro pagbalik ni Doc ay dadala na rin ako doon. Napatango-tango na lang si Tyrone. Hinalikan ni Tyrone sa noo ang asawa niya ganun din ang tiyan nito. Bumalik kayo sa akin ng buhay ha. Bumalik kayo sa akin ng maayos. Nakikiusap na wika ni Tyrone. Gusto pa naman sana niyang samahan ang asawa niya sa loob ng delivery room kapag nanganak ito pero naging biglaan ang lahat. Halong saya at kaba ang nararamdaman nila. Masaya dahil makikita na nila kaagad ang little one nila,
kinakabahan dahil kulang pa ito sa buwan. Salubungin mo kaagad si Calix kapag nilabas na siya ha. Ikaw na muna ang bahala sa kanya kung sakaling siya ang maunang ilabas ng OR. Ani ni Zarina, bumalik ka sa akin, okay. Galingan mo sa loob ng OR. Hihintayin ko kayo ni Calix. Tipid na lang nang umiti si Zarina saka siya tumango. Hindi naman na mapakali si Melanie simula nang umalis si Tyrone. Sinusubukan niyang tawagan ang mga cellphone nila pero walang sumasagot sa kanila. Nakagat ni Melanie ang kuko niya habang pabalik-balik siyang naglalakad. Ano bang problema mo? Kanina ka pa dyan lakad ng lakad. Wika ni Chairman nakakababa ng kwarto niya. Nang makita niya si Melanie kanina ay pabalik-balik pa rin itong naglalakad hanggang ngayon. Check-up day lang sana ni Zarina. Pero bumalik si Tyrone kanina at kinuha ang mga gamit ni Zarina sa panganganak. Hindi ko alam kung ano nang nangyayan sa kanila. Tinatawagan ko silang dalawa pero hindi sila sumasagot. Nag-aalala lang ako lalo na at kulang pang 1 buwan si Zarina para manganak siya ngayong araw. Bakas ang pag-aalala sa tinig ni Melanie. Natahimik na rin si Chairman. Ngayong araw na rin ba ang labas ng bagong Fuentes? Excited nitong tanong, I know you're excited to see Calix but it's not his time yet to come out, my gosh. Natatakot na saad ni Melanie. What is happening here? Tanong ni Owen nang makauwi siya. Bakit ang aga mo yatang umuwi ngayon? Tanong ni Melanie. Wala naman akong ginagawa sa kumpanya. Iniutos ko lahat kay Marcus lahat ng schedule ko ngayon. Ano bang nangyayari? Sinong lalabas na? Nagtatakang tanong ni Owen na pabuntong hininga na lang si Melanie. Sinabi niya ang nangyari kaya nagsalubong na rin ang kilay ni Owen. Nagkaproblema ba sa kanya? Akala ko ba ay okay lang ang lahat sa kanila ng baby niya? Bakit parang biglaan naman kung mangganganak siya ngayon? Nag-labor na ba siya? Sunod-sunod ding tanong ni Owen dahil alam nilang lahat kung kailan ang due date ni Zarina. Hindi siya nag-labor, kulang sa buwan ang baby kaya posibleng emergency CS ang mangyayari para mailabas ang bata. Sagot ni Melanie. Pakiramdam niya ay mababaliw siya kapag iniisip niya kung anong naging problema ng baby ni Zarina. Makalipas naman ang kalahating oras ay bumalik na ulit ang nurse sabay na napatingin sa nurse si Tyrone at Zarina. May dala-dalang wheelchair. Ma'am, ibababa na po kayo, saad ng nurse. May kasama rin itong lalaki na siyang magtutulak sa wheelchair ni Zarina. Inilalayan ni Tyrone ang asawa niya sa pagsakay nito sa wheelchair. Itutulak na sana ng lalaki ng hamarang si Tyrone. Ako na ang magtutulak sa kanya. Pwede naman akong maghintay sa labas ng OR diba? Tanong niya na ikinatango ng nurse. Hinayaan naman na nila si Tyrone, siya na ang nagtulak sa asawa niya. Habang nasa hallway sila ay tahimik lang sila. Mahigpit ang hawak ni Tyrone sa hawakan ng wheelchair habang nilalaro naman ni Zarina ang mga daliri niya. Kinakabahan siya sa posibleng mangyari sa kanila ng anak niya. Kaya pala, ramdam niya ng may mali. Kaya pala gustong-gusto niya nang mangpa-check up nitong mga nakaraang araw dahil nahihirapan na pala ang baby niya, kulang na pala sa oxygen. Akala niya ay nagiging malikot lang ito pero binibigyan na pala siya ng warning na nahihirapan na ito. Paano kung nagtagal pa ng 1 linggo o ilang araw bago siya nagpa-check up? Isisilang niya na lang ba ang baby niya para ilibing? Dahil sa pag-iisip na iyon ni Zarina ay nanubig ang mga luha niya. Sumakit ang lalamunan niya dahil pinipigilan niyang hindi umiyak. Natatakot siya, hindi siya handa sa bagay na to. Humugot na lang siya ng malalim na buntong hininga. Tahimik lang silang lahat habang nasa elevator, walang naglakas loob na magsalita. Nang makarating sila sa OR ay binitiwan na ni Tyrone ang wheelchair at ipinagkatiwala niya na ito sa lalaki at sa nurse. Hindi na nakausap ni Tyrone ang asawa niya dahil idiniretso na itong ipasok sa OR. Ma'am, mahiga na po kayo rito. Utos ng nurse. Tahimik lang namang sumunod si Zarina. Nahiga na siya sa higaan, tulala siyang nakatitig sa puting ilaw na bablangko ang isip niya. Iniisip niya na lang na matatapos din ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang minuto na paghiga niya sa higaan ay muli itong itinulak papasok sa OR. Pinagtulungan siya ng 2 lalaki na ilipat sa operating table. Wala nang ibang makita si Zarina kundi ang mga ilaw at ang mga machine. Napapalunok na lang siya. Pinagsalikop niya ang mga kamay niya. Hindi naman masyadong malamig ang aircon sa kwarto pero nanginginig ang katawan niya. Maya-maya ay dumating na ang anesthesiologist para turukan si Zarina. Pinagilid nila si Zarina para sa pagturok sa spinal niya. Pinabend siya na tila ba isang hipon kahit na malaki ang tiyan niya.
Nang maramdaman niya ang pagturok sa kanya ay gumalaw siya. Gusto niyang dumiretso ng higa. Ay ma'am, huwag po kayo mag-alaw. Ani ng isang doktor. Mariing ipinikit ni Zarina ang mga mata niya dahil ramdam niya ang pagtusok sa likod niya. Matapos yun ay ibinalik na siya sa pwesto niya. Hinaranggan na ang bandang mukha niya. Pinadipa na rin ang dalawa niyang kamay. Gustong igalaw ni Zarina ang mga paa niya pero hindi niya ito maramdaman. Gustong-gusto niyang igalaw pero wala talagang nangyayari. Naibabilang niya na lang ang ulo niya at pakiramdam niya ay magwawala siya dahil hindi niya maramdaman ang lower body niya. Dok, parating na po si Doc Alvira, magsisimula na raw po tayo. Rinig ni Zarina sa sinabi ng babae. Patuloy ang pagbilang ng ulo niya sa magkabilang side para siyang magwawala. Rinig niya na ang ingay ng mga gagamitin sa kanya. Kita niya ang ilang tao na nakapalibot sa kanya. Naririnig niya ang pag-uusap ng mga ito. Ang akala ba niya ay binigyan din siya ng pangpatulog pero bakit gising na gising siya? Naririnig niyang nag-uusap ang mga nasa loob ng OR. Nang hindi siya makatulog ay ipinikit niya ang mga mata niya, pinilit niyang makatulog. Naghihintay naman si Tyrone sa labas ng OR. May chapel malapit sa OR pero pinili niyang maghintay sa labas ng pintuan. Gusto niyang salubungin ang paglabas ng asawa niya. Lang oras na ang nakalipas pero wala pa ring lumalabas. Makalipas ang ilang oras ay ginising si Zarina. Iminulat ni Zarina ang mga mata niya at ipinakita sa kanya ang anak niya. Wala pa rin siya sa wisyo at tila ba inaantok pa siya at nanghihina. Your baby is out at 11:23 AM, wika ng doktor. Tipid lang namang ngumiti si Zarina. Hindi niya narinig ang iyak ng anak niya at nang makita niyang inilabas na sa OR ang baby niya ay muling bumigay ang talukap ng mga mata niya. Nang matapos namang tahiin ang bawat layer ng skin ni Zarina ay inilipat na siya sa recovery room. Napatayo naman si Tyrone nang bumukas ang pintuan ng OR. Napangiti siya nang makita niyang buhat-buhat ng isang nurse ang baby nila. Is he our baby? Tanong niya. Yes sir, sagot ng nurse. Napatingin naman si Tyrone sa loob ng OR. Nag-aalala para sa asawa niya. Ibibigay na sana ng nurse ang baby kay Tyrone nang mapansin itong parang nag-iba ang kulay ng bata. Okay naman ang pag-iyak ng baby kanina, okay din ang oxygen level niya, normal din ang kulay. Napansin ng nurse na tila ba nangangitim ang labi ng baby. Sir, kunin ko po muna si baby, ipapacheck ko po muna siya. Ani ng nurse at muling kinuha ang baby. Hindi na nakapagtanong si Tyrone dahil mabilis na inialis ng nurse ang baby nila. Napapahugot na lang siya ng buntong hininga. Nag-aalala pa rin siya sa asawa niya dahil hindi pa rin ito lumalabas. Nang magising si Zarina ay nasa recovery room na siya. Ramdam pa rin niya ang antok pero may malay na siya. Sinusubukan niya ulit igalaw ang mga paa niya pero hindi pa rin niya maramdaman ang mga ito. Hindi rin malamig sa recovery room pero nanginginig ang buong katawan niya. Pinipigilan niyang hindi manginig pero kahit napigilan niya patuloy pa rin sa panginginig ang buong katawan niya. Makalipas ang ilang minuto ay muli na naman siyang inantok. Wala siyang nagawa kundi ang ipikit ang mga mata niya. Marahil ay may epekto pa rin ng anesthesia ang katawan niya. Nagising si Zarina sa sarili niyang hilik. Hindi niya alam kung bakit siya naghihilik gayong hindi naman siya yung taong naghihilik kapag natutulog. Sinusubukan niya na namang igalaw ang mga paa niya pero wala pa rin hanggang sa muli na naman siyang tatangayan ng antok. Gusto niyang malaman kung anong oras na pero wala siyang makitang wall clock habang si Tyrone ay matiyaga pa ring naghihintay sa labas ng OR. 10:00 ipinasok sa loob ng OR si Zarina pero mag-2:00 hindi pa rin ito lumalabas. Nag-aalala na si Zarina nang bumukas ang pintuan ng OR ay mabilis siyang tumayo. Inakala niyang ang asawa niya na ang lalabas pero napakunot na lang siya ng noo dahil ang babaeng sumunod kay Zarina na Max ang lumabas. Nauna si Zarina sa OR pero ang sumunod na babae sa kanya ang unang lumabas. Miss, yung asawa ko bakit hindi niyo pa inilalabas? Kanina pa siya sa loob ng OR. Nag-aalala niya ng tanong. Nasa recovery room pa po sir. Hinihintay lang na may galaw niya na ang mga paa niya. Kapag naigalaw niya na ibabalik na po siya sa kwarto niya. Sagot ng nurse saka sumama sa inilabas din nilang pasyente. Napasuklay na lang si Tyrone sa buhok niya gamit ang mga daliri niya. Nang ilabas din ang baby niya hindi niya na ito nakita nang kunin din siya ng nurse. Ang alam niya lang ay idinala ito sa NICU. Wala siyang magawa kundi ang manalangin sa itaas na iligtas ang asawa niya at ang baby nila. Nang muling nagising si Zarina ay ramdam niya na naman ang paghilik niya.
Inisip niya na lang na napapasarap lang siya ng tulog. Sinubukan niya ulit igalaw ang mga paa niya at naigalaw niya na rin ng kaunti. Nang makita ito ng nurse ay ihahanda na rin siya para ibalik sa kwarto niya. Lumipas muli ang oras. Inilabas na rin si Zarina ng OR at laking pasasalamat ni Tyrone ng asawa niya na ang inilabas. Sumama na siya sa mga nurse at sa asawa niya. Nakatingin siya dito, tulala lang si Zarina at para bang may epekto pa rin ng anesthesia ang buo niyang katawan. Nang makarating sila sa kwarto, tumayo lang si Tyrone sa gilid habang hinihintay na mailipat sa kama si Zarina. Hinintay ni Tyrone na makalabas ang isang nurse at ang dalawang lalaki na nagbuhat kay Zarina para mailipat sa kama. Nang makalabas ang mga ito ay nilapitan kaagad ni Tyrone ang asawa niya at hinalikan ito sa noo, "Are you okay? May masakit ba sa'yo?" Tanong niya kaagad, "Kumusta si Calix?" Iyon kaagad ang tanong ni Zarina. Gusto niya nang makita ang bunso nila. Excited siya na natatakot. Dahil premature ang baby niya at kulang pa ito sa timbang, nai-imagine niya na payat ito at maliit. Nasa NICU siya. Inilagay nila sa incubator dahil ang sabi ng nurse bumagsak daw ang oxygen level niya. Nabisito ko naman siya kanina bago kanila ilabas. He's doing fine pero yung labi niya biglang nang itim kaya kailangan muna siyang obserbahan, sagot niya. Napatango na lang si Zarina. Inilabas ni Tyrone ang cellphone niya sa kanya ipinakita ang picture ng baby nila. Isinend sa akin ito ng nurse kanina. "He's our boy," natutuwang saad ni Tyrone. Tiningnan naman ni Zarina ang picture ng baby nila. Hindi niya akalain na kinuhanan din pala siya ng picture kasama ang baby niya nang mailabas nila ito. Nagising siya kanina pero para bang wala pa siya sa sarili niya. Ni hindi nga niya narinig ang iyak ng baby niya. Nakangiti siya habang tinitingnan ang baby nila. "He has a pink lips," anas niya dahil pink na pink ang labi nito. Tipid lang namang ngumiti si Tyrone.